This is Philippine voter. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa botong 18-5, ibinalik ng impeachment court sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bago dinggin ang kaso, may mga gusto raw ipasagot na issue ang impeachment court sa Kamara. Sabi ng ilang senator judge na kumontra sa mosyon, tila unti-unti umunong binubuwag ang proseso ng paglilitis at ng mismong impeachment complaint. Nakatutok si Rafi Tima. So help me God. Matapos ang biglang pag-convene ng Senado bilang impeachment court, ang kanilang unang tinalakay ang mosyon ni Senator Judge Ronald Bato de la Rosa na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and question on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Mabilis siyang sinigundahan ni Senator Judge Bongo. At the very least, pag-aralan natin ito ng mabuti. Baka naman maaari natin itong ibalik o i-remand muna natin. Dito na tumayo si Senator Judge Alan Peter Cayetano. I heard Senator Bongo second, but he also stated that okay din i-remand. Because personally, I'm against the dismissal, but I would be willing to hear arguments on remanding. Dito na sumentro ang diskusyon. Sa halip na i-dismiss, ibalik na lang ang impeachment complaint sa Kamara para sagutin ang mga tanong ng impeachment court. Sa mosyon ni Cayetano, dapat i-certify ng Kamara na hindi nito nilabag ang saligang batas na isang impeachment complaint lang sa isang taon ang pwedeng ihain laban sa isang opisyal. Gusto rin ng impeachment court na linawin ng papasok na Kamara sa 20th Congress kung interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. So this is a compromise that will not delay and will even help the 20th Congress. At ng pagbotohan na ito, 18 ang pumabor sa return of complaint. Kasama dyan ang kilalang kaalyado ng mga Duterte na sina De La Rosa, Go, Robin Padilla at Amy Marcos. Gayon din ang mag-inang Cynthia at Mark Villar. Magkapatid na Jingo Estrada at JV Ejercito. Magkapatid na Alan Peter at Pia Cayetano. Joel Villanueva, Francis Tolentino, Loren Legarda, Lito Lapid, Bong Revilla, Rafi Tulfo, Mig Zubiri at Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero. 5 ang tumutol, sina Coco Pimentel, Risa Ontiveros, Grace Poe, Nancy Binay at Sherwin Gatchalian. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. Hindi tinago ng mga kontra sa pagbalik ang kanilang disgusto. Sa usapin ng judiciary, nire-remand ang kaso pabalik sa lower court for further proceedings. Kaya po, I cannot accept this kind of wording. It is dangerous and disingenuous. So nakikita natin, Mr. President, talagang brick by brick, stone by stone, dinidismantle itong impeachment trial process at dinidismantle yung impeachment complaint. It's addressable by an advisory. Hindi ko nakikita bakit dinadala kami sa dismissal, remand, return, whatever is the term, Mr. President. Hindi ko alam bakit kailangan tayo bakit ba tayo namimilipit na ipasok ang isang word that is a synonym or can mean dismissal. I do not understand. Kung hindi naman po makakadelay ang pagre-remand, bakit hindi na lang ho natin ituloy yung trial proper at doon na ho natin pag-usapan ho to? Maririnig rin ho natin sa kabila, sa prosecution team, kung ano yung kanilang argumento. Dahil kung ito ay ibabalik ho natin by remanding, I'm sure isa-certify rin ho nila na ito ay constitutionally sound. No? So doon na lang ho natin sana pakinggan sa trial proper dahil magkakaroon ho tayo ng oportunidad na tanungin ho sila. Giit ni Presiding Officer Escudero, buhay pa ang impeachment case.
Bilang patunay, naglabas siya ng summons kay Vice President Sara Duterte para sagutin ito sa loob ng 10 araw ang reklamong impeachment laban sa kanya. The court, therefore, having been organized and the articles of impeachment having been referred thereto, hereby issues the writ of summons to Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days. Pero kinwestiyon din ito ni De La Rosa. Once we decided to return the articles of impeachment to the House, am I correct to assume that technically we don't have the jurisdiction of these articles of impeachment already because we return it? So bakit pa natin magpapatuloy tayo sa pagbigay ng sampina? Para sa lider ng minorya, dahil sa desisyon ng mayorya, tila iwas pusoy ang impeachment court. Dahil sa desisyon kagabi, posible raw may kumwestiyon ito sa korte. Kaya nga sabi ko, why are we adopting a motion na may ambiguous language? Alam mo niyo na, pag may ambiguous language, you're inviting a court case. Dun sa mga dudoso at nagdududa sa loob o sa labas man ng bulwagang ito, maliwanag ang intensyon ng Senate Impeachment Court sa katatapos lamang na botohan. Walang intensyon na i-dismiss ang kasong ito. Ang intensyon ay mabigyan ng pagkakataon ang mga prosecutors na sumagot sa ilang tinuturing mga katanungan nang hindi inaaksaya ang panahon ng korte. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Ang sabi naman ng House Prosecution Panel, hindi nila aaksyonan ang pagbabalik ng impeachment complaint hanggat hindi nagbibigay ng mga paglilinaw ang Senate Impeachment Court. Ang kabuang detalye, abangan, maya-maya lamang. At dahil nga sa utos na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ay hindi na itinuloy ang pagharap nito sa Senado ng prosekusyon. Moot o wala ng saysay na ituloy yan ayon sa Senate President. Sabay giit na hindi inaantala ang impeachment trial. Nakatutok si Mav Gonzalez. Wala aniyang magagawa ang Kamara kundi sumunod sa mga utos ng impeachment court, ayon sa presiding officer nito na si Senate President Cheese Escudero. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Sa botong 18-5, nagdesisyon ng impeachment court na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinagsusumite ang Kamara ng pleading na nasunod lahat ng requirement ng konstitusyon sa impeachment, partikular ang one-year bar rule. Humihingi rin ng impeachment court ng resolusyong aprobado ng 20th Congress na nagsasabing niraratify o inaaprubahan nila ang mga ginawa ng 19th Congress at gusto nilang ituloy ang prosekusyon ng bise. Resolusyon na pirmado ng mga miyembro ng Kamara na higit sa 1/3 nito. Bagaman sa Hulyo pa ang pagbubukas ng 20th Congress, iginiit ni Escudero na hindi dinedelay ang paglilitis sa impeachment complaint na ayon sa kanyang order ay hindi pa dismissed o terminated. Itong paghingi namin ng impormasyon, dagdag na trabaho siguro sa prosecution. Pero ano naman ngayon, akala ko ba gigil na gigil sila dito? Ito trabaho nila. Pero paano makakadelay? Wala naman pwedeng mangyari. In fact, mapapabilis pa dahil habang nakareses kami, habang walang trial, habang hindi pa pumapasok ang ika-20 Kongreso, ay magagawa na nila to at mapaghahandaan. Pinadalhan na rin ng writ of summons at order ang bise kanina. May 10 araw siya para sagutin ang mga akusasyon sa 7 articles of impeachment. Ipapatawag din ng bise para humarap sa impeachment court sa petsa at oras na itatakda ng presiding officer. Itatakda ang petsa ng susunod na pag-convene ng impeachment court pag naisumite na ng mga partido ang mga hiningi sa kanila. Kaya din hindi ko maset yung susunod na trial date. Dahil, una, hindi pwedeng i-bind nga ng 19th Senate, ang 20th Senate. Pero paano kung hindi sumunod sa utos ang Kamara at walang isumiting pleadings? Kunwari, ayaw magsumite ng Kamara nung hinihiling na resolusyon. Ayaw.
pagdating na impeachment court ng 20th Congress, sasabihin nila, hindi naman talaga kailangan yan. I move na magpatuloy tayo ng kahit hindi tayo pinansin, kahit hindi tayo sinunod, kahit hindi ginalang. Yung impeachment court, pagbabotohan namin. Kung sino may mayoryang boto, siya masusunod. Sa sulat ni Escudero kay House Speaker Martin Romualdez, nakasaad na dahil inisyuhan na ng writ of summons ang bise, ay moot o wala ng saysay ang nakatakda sanang pagharap ng prosekusyon ng articles of impeachment. Kaya hindi na yan itinuloy. Dismayado si Senador Risa Hontiveros sa pagbalik sa Kamara ng articles of impeachment. Sabi ko nga kagabi, di ba? So read my face. Parang may gaslighting na nangyari. Hindi kaya gumamit ng iba't ibang mga salita para malito tayo. Giit naman ni Senador Bato de la Rosa na unang nagmosyon na i-dismiss ang impeachment complaint. Scripted. Magsuntukan na nga si Senator Robin Padilla at saka si Senator Joel Villanueva. Yun ang script na gusto niyo, suntukan. The first camp who made the motion, they were so shocked to feel na bakit nag-i-issue ng summons. And then on the other end, yung gusto ng magtuloy ng impeachment trial ay hindi rin gusto yung naging desisyon ng korte. Parehong hindi happy eh. So perhaps we're doing the right thing. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Walang takas ang nagpakilalang ahente ng Transport Network Company matapos siyang reklamo ng mga TNVS driver na tinangayan umano niya ng pera. Ang nabistong estilo sa panloloko sa pagtutok ni June Veneracion. Pagkaabot ng marked money ng biktima sa suspect, naglabasan na ang mga miyembro ng PNP Highway Patrol Group o HPG. Huli ka! Entrapment operation ito sa Taguig City, kung saan inaresto ang isang nagpakilalang ahente ng isang transport network company. Ang biktima ay driver ng Transport Network Vehicle Service. Reklamo ng biktima, hiningan siya ng 15,000 pesos ni Alias Kurt para ma-activate ang kanyang account bilang TNVS driver. Nakabiyahe siya, pero di nagtagal ay na-deactivate din ang kanyang account. Pagkatapos ay humingi niya ang suspect ng dagdag na 35,000 pesos para sa reactivation. Kaya nagsumbong na siya sa HPG na nauwi sa entrapment. Kaya nga po kami naglabas ng sasakyan para pamilya namin mabuhay eh. Yung iba kong kasama, nahatak na, kakahintay na sasakyan. Mahigit 20 na ang mga biktimang nagsumbong sa HPG matapos mabalitaan ang pagkakaaresto sa suspect. 1.5 to 2.3 million ang kabuuan na nakolekta nitong si Alias Kurt. We are still targeting na masampahan po siya ng large-scale estafa para hindi makapag-bail. Iniimbestigahan na ng PNP Highway Patrol Group kung sino ang mga kasama ng suspect, lalo na ang posibilidad na may kasabot ito sa loob ng Transport Network Company. Nakakapagtaka raw kasi na kaya nilang magpa-activate at deactivate ng account. Isa rin po yan sinitignan po namin kung isa po itong organized group kasi bakit? Muli, hindi biro na pasukin ang sistema ng isang sikat na delivery, mobility, and service delivery application. Aminado ang suspect sa nagawa, pero nangungumisyon lang umano siya sa mga kasamang dating konektado umano sa Transport Network Company na pupunta ang malaking porsyento ng kita. Biktima lang din po na nagkanila po ako, nagpapasa ng mga client po. Yung sa 15 po, sa kanila po yung 13, sa akin po yung 2,000 per head po. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Good news! May bawas singil sa mga customer ng Meralco ngayong buwan. Kung magkano? Alamin sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Ngayong tagulan, bawas din ang konsumo ng kuryente ng pamilya ni Emelia. Sa kanyang karinderya, halimbawa, pwede nang di mag-electric fan pag di naman gaanong mainit. Bumaba na ang konsumo, bababa pa ang singil sa kuryente ngayong Hunyo ng 11 centavos per kilowatt-hour. Sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan, halimbawa, 22 pesos ang mababawas sa bill. Ang dahilan ay ang mas mababang generation charge
kung saan ito ay nasa 11 centavos ang reduction. Masaya kasi syempre mababa at saka nakakatipid. Pero sa totoo lang, kasi nga pag medyo tag-ulan, mahina din ang benta. Pero wala pa rin kasiguruhan ang mababang presyo kung tag-ulan. Sa supply side naman, yung mga power plants, because they were not allowed to go on maintenance during the summer months, itong tag-ulan na, ito na yung time that they can do their regular scheduled maintenance. That will tend to push prices up. So kailangan natin makita yung balance ng dalawa. Kapag tag-ulan, bumababa ang konsumo ng kuryente pero nakararanas din ng brownout, lalo na kung bumagyo at may mga nasirang linya ng kuryente. Bagay na pinaghahandaan din ng Meralco. Malaking bagay din talaga yung ginagawa naming investments sa aming distribution system, yung improvements para maharap namin yung mga posibilidad na malalakas na bagyo. Paalala rin ng Meralco ngayong tag-ulan na patayin ang linya ng kuryente o ang main circuit breaker kung binaha ang inyong bahay. Ipasuri sa lisensyadong technician ang mga saksakan at wiring kung hindi tiyak ang kondisyon nito at siguruhin hindi basa ang inyong kamay kapag humawak sa kable ng kuryente. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Inirekomenda ng Kamara ang paghahain ng mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa isyu ng paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina at ng DepEd. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pinagtibay ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability na sampahan ng mga reklamo si Vice President Sara Duterte. Dahil yan sa umunoy maling paggamit ng 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng mahigit 112 million na confidential funds ng Department of Education noong kalihim pa nito ang bise. Technical malversation, perjury, bribery at plunder ang inirekomendang ikaso sa bise. This is the only and first Vice President to request excessive amount of confidential funds in comparison with the past Vice President. Ang rekomendasyon, base sa mga isinagawang pagdinig ng komite na inisnab naman daw ng mga ipinatawag na opisyal. It stemmed from the refusal to answer key questions. Vice President Sara skipped multiple hearings labeling them as political theater and issued travel orders to invited officials as excuse for their in-attendance. Binanggit din ni Chua ang alegasyon ng ilang dating DepEd officials na sangkot sa procurement na nakatanggap sila ng white envelopes na naglalaman ng pera mula sa isang tauhan ng bise. Gayun din ang mga kadudadudong pangalang nakapirma sa mga acknowledgement receipt o resibo ng mga binigyan umano ng confidential funds, kabilang ang ilang kapangalan ng mga chichirya at cellphone. Questionable acknowledgement receipts were established. Dubious or fabricated with fictitious, repeated names, similar handwriting. We received a certification from the PSA claiming that no such name exists. Kinwestiyon din kung bakit kinailangang gumamit ng confidential funds ang bise. The OBP does not have a national security mandate and use confidential funds on programs, activities, and projects not in the PFP. Pinagtibay rin ang rekomendasyon magsampa ng criminal, civil at administrative charges para sa technical malversation, falsification, use of falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officers, plunder, betrayal of public trust, at culpable violation of the Constitution laban sa iba pang opisyal ng OVP at DepEd. Pinagtibay rin ang rekomendasyong higpitan ang requirements sa paggamit ng confidential funds, lalo na mga ahensyang sibilyan, at bigatan ng parusa sa lulustay nito. Sinisika pa naming hinga ng pahayag si Duterte. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Dinikitan, pinalibutan at nilito para madukutan. Yan ang sinapit ng isang biktima sa nahulikam na modus operandi ng umano'y Ipit Gang. 3 sa 5 miyembro ang arestado. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Abala sa pamimili ang babaeng ito sa isang grocery store sa Quezon City nang bigla siyang palibutan ng 5 tao.
Dalawa sa kanila may dalang pushcart at iniharang sa daraanan ng biktima. Ang pangatlong babae, dumikit sa likuran ng biktima at saka pinuntirya ang bag nito. Nasa likuran nila ang dalawa pa nilang kasabwat. Grocery basket ang bitbit na kanilang ginamit para takpan ang ginagawang pagdukot ng kanilang kasama sa bag ng biktima. Maya-maya'y isa pang babae ang lumitaw mula sa harapan. Bumara ito sa daraanan na sinundan pa ng iba pa niyang kasama. Organisadong galaw para mapatigil ang babae sa paglalakad at nang matapos ang nasa likurang babae sa ginagawang pandurukot, may dumating na mga attendant ng grocery. Pero bago pa magkasitakan, magkakasabay na bumaklas ang mga suspect na ito bitbit ang gamit ng biktima. Ayon sa QCPD, ipit gang ang tawag sa grupong ito. Binubuo ng hindi bababa sa 5 tao at ang modus, pinapalibutan nila ang kanilang target. Guguluhin sa katatangayin ang mga gamit ng biktima. Nag-ooperate ang mga to doon sa mga matataong lugar. Pag may nakita sila na mayroong bag na usually naka-open, bulky, at sa tingin nila ay mayroong mga nakalaman na mga valuable items, ay agad-agad po nila itong palilibutan. Kahapon, 3 sa mga miyembro nito ang nadakip ng QCPD sa area ng Commonwealth Avenue matapos na makapagsumbong sa kanila ang isang concerned citizen na naaktuhan umano mga suspect na nambibiktima. Marami po mga tao na sumasakay ng bus dyan. So doon may isang concerned citizen na nakakita na naaktuhan na itong biktima ay tinatrabaho ng isang salisigang. Mabilis siya na nakapag-report sa ating mga pulis. At yung ating mga pulis naman ay agad-agad na nagresponde. Agarang hinabol nung tropa na naka-duty yung 3 suspect, kaya po nahuli silang 3 agad. Basta na-i-report po agad sa atin. Napakahalaga po na mai-report, may tawag agad sa 911. Ayon sa mga nadakip, hindi ko naman din po kagustuhan na maano dahil sa hirap lang din po ng buhay. Ano gagawin sa inyo? Ayun nga po, para po pang ano po ng mga anak ko, ng pambili po ng mga gamit sa school. Gawa rin po ng sa hirap po ng buhay. Para po sa mga anak ko rin po, sa mga pangangailangan po, mga gamit po. Ganun din po, sa hirap din po ng buhay. Kaya naman nagagawa po. Ano gagawin mo sa ito? May benta po. Paalala ng pulisya, maging alerto sa paligid at pag-ingatan ang mga gamit na bitbit. Dapat talaga, huwag tayo magdala ng malaking halaga ng pera kung umaalis po tayo. At aware po dapat tayo sa paligid. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng showbiz happenings ngayong gabi, walang iba kundi si Sparkle Star, Ara San Agustin. Ara? Thank you, Miss Mel! At happy midweek chikahan mga kapuso! Full support ang Kapuso at Sparkle Star sa premiere ng pelikulang Only We Know starring Dingdong Dantes and Charo Santos Concho. Present din to show her love for Dong ang misis niyang si Marian Rivera. Makichika kay Aubrey Carampel. Star-studded ang premiere ng pelikulang Only We Know na pinagbibidahan ni Dingdong Dantes at Charo Santos Concho. Sabay lumakad ang mga bida sa red carpet kasama ang direktor ng movie na si Irene Emma Villamor. Naroon din ang iba pang cast ng pelikula. Very special sabi ng pelikulang ito kaya sobrang excited na namin na i-share sa lahat ng mga pwedeng manood hindi lang dito sa Pilipinas kundi all over the world. We're so overwhelmed, we're so grateful. Yeah, but we promise a beautiful experience. Nakakakaba pero naniniwala kaming maganda ang pelikula at sana magustuhan ng lahat. Full support syempre ang may bahay ni Dong na si Marian Rivera na dumalo sa premiere. Kahit isa rin sa mga una nang nakapanood nito. May iba-ibang klase and level ng pagmamahal eh. So dito sa movie na to, ibang klaseng love ang mapakita nila. In attendance din sina Sanggang Dikit FR star Dennis Trillo at Lolong star Ruru Madrid at ang Sangre star Bianca Umali. Nandito tayo para sumuporta sa mga mahal nating ka-industriya. Excited ako mapanood itong project nila na ito. Groundbreaking collaboration between two known artists from both networks. So we want to learn, kaya kami nandito.
Yes, at saka si Kuya Dong mismo first hand yung nag-invite. Of course, gusto po natin suportahan ng pelikulang Pilipino. Present din ang Sangre co-stars na sina Kera Mitena, Rian Ramos at Michelle D na invited by their BFF Max Collins na isa sa cast ng pelikula. We're super excited to see Max's acting. Oh yeah, of course. And you know, I heard it's such an amazing film. It'll really tug on everybody's heartstrings. Spotted din sina Danaya Sanya Lopez, Gil Cuerva, National Artist for Film and Broadcast Arts Ricky Lee, at Beauty Empire star Kailin Alcantara. I am super excited po. I'm here to support all the cast. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Natanggap na ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang summons o yung utos sa kanyang humarap sa impeachment court. Gayun din ang articles of impeachment laban sa kanya. Hiniling naman ng ilang kaalyado ng bise sa Korte Suprema na pigilan ang impeachment trial. Nakatutok si Salima Refran. Inihain ni Senate Sergeant at Arms Roberto Angcan ng summons para kay Vice President Sara Duterte sa kanyang opisina sa Mandaluyong. Kalakip ng summons ang kopya ng articles of impeachment laban sa bise. Tatlong dokumento ang pinirmahan ko. Una ay yung liham sa Kamara na pinagbibigay alam sa kanila ayon sa napagkasunduan sa impeachment court na hindi na matutuloy ang kanilang presentasyon ng articles dahil nagawa na yon kahapon. Na-convene na rin ang court. Sa katunayan, nag-issue na nga ng summons kay Vice President Sara Duterte ang impeachment court. Nasa Kuala Lumpur, Malaysia si VP Sara para sa isang personal trip kasama ang kanyang pamilya. Kinumpirma naman ng kanyang opisina na natanggap na nila ang summons mula sa impeachment court. Samantala, ilang abogado, kabilang ang ilang kilalang kaalyado ng mga Duterte ang naghain ng supplemental petition sa Korte Suprema. Hiling nila maglabas ng TRO o Temporary Restraining Order ang Korte Suprema at pigilan ang impeachment trial ng Senado laban kay VP Sara. Git ng petitioners, imposible raw na magkaroon ng buo at patas na pagdinig sa nalalabing mga araw ng Senado. Hindi rin daw pwedeng mag-crossover ang trial sa susunod na Kongreso sa Hulyo. The same states even that all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress, but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. The words used, all pending matters and proceedings, we humbly believe, include the petition for impeachment filed against Vice President Sara Duterte. So we feel that the same should be dismissed. Bukod pa ito sa nauna nilang petisyon na ginigiit na ika-4 na impeachment complaint sa Kamara na pinag-ugatan ng impeachment trial ay hindi raw pasok sa constitutional at procedural requirements at wala umanong valid verification na mahigit 200 kongresistang pumirma. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Pinrotesta ng ilang grupo ang pagbalik ng Senado sa Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang git nila, labag ito sa saligang batas. Nakatutok si JP Soriano. Mel, maghapon makulimlimang panahon at umaambon ay kinalampag pa rin ng iba't ibang grupo ang Senate building dito sa Pasay City upang kondenahin ang aksyon ng Senado na ibalik ang Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Nagmarcha pa Senado ang mga grupong Tindig Pilipinas, Akbayan at iba pa para almahan ang ginawa ng mga senator judges sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Bit-bit ang mga tarpaulin at placard, derechahan ang mga paratang nila sa mga senador na bumoto para ibalik sa Kamara ang impeachment case. Kasama rin nagmarcha ang ilang estudyante at religious groups.
Yung iba nga lang, wala nga dito sa Manila, nag-conduct na lang ng mga activities nila sa kanilang mga probinsya. Kaya talagang nakikita natin yung kagustuhan ng mga Pilipino na ituloy na yung impeachment trial. Bago pa nakarating sa tapat ng Senado, nagdaos ng programa ang Tindig Pilipinas. Kabilang diyan ang apo ni dating Pangulong Cory Aquino na si Kiko Aquino D. Mensahe niya sa mga senador na bumoto para ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng mga kabataan na siyang boboto sa susunod na eleksyon. At sa 2028, gagantihan natin ang lahat ng mga politikong taksil sa taong bayan. Ipanalo natin ang konstitusyon, ipanalo natin ang taong bayan, ipanalo natin to! Naniniwala ang mga nagprotesta na labag sa saligang batas ang ginawa ng Senate Impeachment Court. Ang nangyari po kahapon ay isang pag-aabandona sa ating saligang batas. Yung ginagawa nilang pag-remand, pag-dismiss, wala po sa konstitusyon yun at wala rin yun sa rules na inaprubahan ng Senate sa impeachment kahapon. Dahil ho sa ginawa nilang yon, pwede pa rin ho tayo, meron pa ho tayo pwedeng itawag sa kanila. Mga sobrang kapal ng mukha. Nang matapos ang programa, karamihan sa mga kasama sa protesta ay lumipat lang sa tapat mismo ng gate ng Senado. Ang mga tanggol karapatan, ang mga katutubo, At Mel, pasado alas 6 ng gabi natapos ang kilos protesta sa tapat ng Senate Building at ayon sa Pasay Police, aabot sa mahigit 3,000 kataong dumalo sa kilos protesta at ayon sa mga nakilos protesta, bukas, Araw ng Kalayaan, itutuloy nila ang kanilang pagmarcha sa isang bahagi ng EDSA alas 2 ng hapon. At yan muna ang latest, balik muna sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Hati ang ilang legal experts maging ang mga bumalangkas ng 1987 Constitution kung legal ba ang pagbalik ng Senado sa Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Joseph Morong. Ayon yan kay Attorney Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Tila dinidiskaril daw ng ilang senator judge ang impeachment proceeding nang iremando ibalik nito ang Articles of Impeachment sa Kamara para humingi ng sertipikasyon na hindi labag ang impeachment complaint sa saligang batas. May mga nagsasabi kasing dahil ang pang-apat na reklamo ang nirefer ng Kamara sa Senado, labag umano ito sa constitutional provision na isang impeachment complaint lamang ang maaaring ihain sa loob ng isang taon. Yes, kasi that's not part of their powers. Kasi if there is a constitutionality issue, that's the Supreme Court. These people have another agenda. Other than obeying the mandate of the Constitution. Kasi self-executory yung Constitution eh. Nakakalimutan yata nila that they're senators because the people voted them as senators. So they are senators of the people. They are not senators of Vice President Duterte. Dapat mag-inhibit themselves if they have any integrity. Para kay UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase, unconstitutional ang ginawa ng Senado. Bukod sa wala ito sa konstitusyon, wala rin daw ito sa Rules of Procedure ng Senado. Insulto rin daw ito sa Kamara dahil hindi naman katulad ng Korte ang Kongreso na may higher at lower court. Dapat ma-offend yung House. Yung remand, essentially, second guesses yung House kung ano yung ginawa niya. No? And puts them higher. The Senate, higher. Co-equal sila, nire-respeto na lang yung isa't isa. Hindi naman kine-question ng Senado pag ang House nagpapasa ng bill sa kanila kung sinunod ba ng House yung proseso nila. So bakit kine-question ng Senado ngayon kung sinunod ng House yung proseso nila sa pagpapasa ng impeachment complaint? Ayon kay Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Sa parte ng impeachment, Korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Hindi ito parang BICAM na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso.
Ayon naman kay retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna na isa rin sa nagbalangkas ng saligang batas, unprecedented o hindi pa nangyayari ang ginawang pagbalik ng impeachment complaint. Pero pinapayagan ito para masiguro ang malinis na pagtawid ng Articles of Impeachment mula 19th Congress patungong 20th Congress. Ito rin ang pananaw ni Escudero ng questioning ni Senador Risa Ontiveros ang pagbabalik ng impeachment complaint sa Kamara. Ika nga din ni Justice Ascuna, makabago man, kakaiba man, hindi bawal o illegal dahil sa kapangyarihan ng Senado to try and decide all impeachment cases. Ngayon kung sa pananaw at palagay niya ay illegal yan, ginagalang ko ang kanyang karapatan na questionin ito sa Korte Suprema. At anumang kautusan ng Korte Suprema bilang abogado, ako'y tatalima doon. Ang mahalaga raw ayon kay Justice Ascuna ay hindi naman napipigilan yung impeachment process kahit pa niremand o ibinalik ng Senado ang Articles of Impeachment sa Kamara. Ang pinaka-importanting elemento raw ay hawak na ng impeachment court ang kaso at maaari nang maisunod ang paglilitis at pagdedesisyon ng wala ng delay matapos nitong tumawid sa susunod na Kongreso. Si dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa wala ring nakikitang paglabag sa konstitusyon sa ginawa ng Senado. May panahon pa raw ang Kamara na sagutin ang tila utos ng Senado. There's no direct or clear violation naman kasi internal proseso na nila yan. What is important is that they don't delay the trial, which has happened. Sa isyu kung may kapangyarihan pa ang 20th Congress na ipagpatuloy ang impeachment na nasimulan sa 19th Congress, sabi ni Monsod, It should continue. Because ang argument yan ni Tolentino is that there is no quorum because unlike in the United States, there's always a quorum. Pag 12 lang, hindi quorum. Mali siya. Right? Di ba? Yes. Sabi ko, the term of office niya at saka those who are leaving expires at noon of June 30. And at noon of June 30 starts the term of the newly elected. So there's never only 12. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. From serving the military to saluting their own army, OT7 reunion is really near dahil 6 out of 7 members na ang nakatapos ng kanilang mandatory military enlistment. What's next for the K-pop superstars? Makichika kay Aubrey Carampel. Malakas na hiyawan ang isinalubong ng armies from different parts of the world kina BTS members Jimin at Jungkook pagkalabas nila sa sporting facility sa Yeoncheon, South Korea. Ngayong tapos na nila ang mandatory military service, mga fans naman ang kanilang sinaluduhan habang naka-military uniform. Nagpasalamat si Jimin sa lahat ng BTS fans o tinawag na army. 코로나부터 해가지고 저희 군대까지 꽤 긴 시간이었는데 계속 기다려주시고 해서 너무 감사합니다. 오늘 전역을 했기 때문에 앞으로 저희가 계속 그려나가던 그림을 앞으로 그려나가면 되지 않을까 싶고 더 좋은 모습 준비해서 보여드리도록 하겠습니다. Ang Golden Magnet, thankful din sa mga nakasama sa military. 선임들 그리고 지금 군대 나와 있는 우리 후임들 같이 우리보다 좀 더 일찍 전역한 동기 맞지? 그리고 그 누구보다 또 고생 많이 하고 계시는 우리 간부님들 정말 저희랑 같이 이제 생활하신다고 너무 고생 많으셨고 또 잘 챙겨주셔서 너무 감사했다고 말씀드리고 싶습니다. Agad na nag-live sa Weverse ang dalawa to update their fans. Kahapon lang na-discharge na rin from the military sina BTS members RM at V. All smiles din ang dalawa sa isang simpleng discharge ceremony sa Chonchon na dinaluhan din ng kanilang army. Si RM nagpatugtog ng saxophone. Grateful din sila ni Visa fans na matagang naghintay na matapos ang enlistment.
이렇게 군대를 기다려주신 아미 여러분들한테 정말 감사하다고, 정말 진심으로 정말 감사하다고 얘기를 드리고 싶고, 일단은 조금만 더 기다려주시면은 저희가 정말 멋있는 무대로 다시 돌아오겠습니다. 공연이 제가 하고 싶습니다. 빨리 앨범 열심히 만들어서 또 다시 무대로 복귀하도록 하겠습니다. 7人メンバー揃って、アルバム「カムバ」新曲もあと賞を取ってほしい。グラミー賞。 BTS cambió mi vida, o sea, BTS cambió nuestra vida de varias chicas, de todos. ARMY ama BTS, por todo aman. We're very enthusiastic, we're very excited and looking forward to all the events, to J-Hope's concerts and to Jimin Suga's next discharge on 21st. And then we're also excited to the concert and to other events that's happening. Sa live nila sa Weverse ay sumali si BTS member Jin na pinakaunang nakakumpleto ng military service last year. Si J-Hope na na-discharge rin noong 2024, may pa-welcome back party naman para kina RM at V, pati na kina Jimin at Jungkook. Ngayong buwan din ay nakatakdang matapos ang military service ni Suga, kaya makukumpleto na ang grupo. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Disgrasya ang inabot ng isang trailer truck na nawalan umano ng preno. Sumalpok ito sa kasalubong na closed van at nagpatumba pa ng ilang poste. Ang nahulikam na aksidente sa pagtutok ni Nico Wahe. Pagkadaan ng green na closed van sa isang bakery sa Barangay Potrero, Malabon, pasado alas 8 ng umaga kanina, bigla na lang may narinig ng malakas na salpukan. Makikita rin ang pag-atras at pag-angat ng closed van. Sinalpok na pala ito ng isang trailer truck. Kwento ng driver ng van, nagulat na lang sila sa lumilikong truck. Nagulat na lang kami, may bumubulusok na truck na sa gilid ko, yun na nga, nabangga na kami. Wasak ang unahang bahagi ng van. Humambalang naman sa kanto ang truck na tumagilid din. Natumba rin ang ilang poste na nasalpok din ng truck. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver ng truck na hawak ngayon ng Malabon Police. Itong trailer truck natin ay kakaliwa sa kanyang sa kanto ng sa kanto na yun nang biglang nawalan ito ng preno at nawalan siya ng control. Hindi na niya na-control kaya kasi sa bigat ng kargada nitong ating trailer truck. Minor injuries lang daw ang tinamo ng driver ng van at pahinante nito. Alas 3:30 na ng hapon o mahigit 7 oras nang nakalilipas pero nakahambalang pa rin dito sa may Governor Pascual Avenue corner University Avenue itong naaksidenteng truck. Kadarating lang din kasi noong wrecker crane ng MMDA na susuporta doon sa isa pa nilang crane na maghahatak dito sa truck na ito na napakabigat daw at naglalaman ng mga damit at tela. Nagdulot ng mabigat na dali ng trapiko ang nakahambalang na truck. Posibleng maharap ang driver ng truck sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Patapos na ang sesyon ng Kongreso nang ihabol ng Kamara ang bersyon ito ng panukalang umento sa sahod. Ikinadismaya yan ng Senado dahil kailangang maghain ng mga bagong panukala sa susunod na Kongreso at magsisimula ulit yan sa komite. Nakatutok si Maki Pulido. Sa pagtatapos ng 19th Congress, mukhang natuldukan din ang mga panukalang legislated wage hike para sa mga manggagawa. Pikon din ang Senado sa Kamara dahil kung kailan patapos na ang 19th Congress, saka nito ipadadala ang bersyon nila ng panukalang batas. Noong February 2024 pa lumusot sa Senado ang panukalang 100 peso legislated wage hike. Kailangan pa itong pag-isahin sa bersyon ng Kamara na 200 pesos ang panukalang umento. Yung impeachment pinadala nyo, huling araw na lang ng sesyon namin. Ito, ganun din, huling mga araw ng sesyon namin. Tapos, ayan na naman kayo, mamadaliin nyo na naman kami, na parang kami ang may kasalanan. Ayon sa Senado, wala na silang oras para sa bicameral conference nila at ng Kamara kung saan pinag-iisa ang mga panukala. Kaya noon pa nila inapila at ng National Wage Coalition sa House Committee on Labor and Employment, i-adopt na lang ng Kamara ang 100 peso legislated wage hike bill ng Senado. Simpleng motion yan sa plenaryo ng Kamara. At hindi na kailangan ng BICAM.
Ang problema ng mga miyembro ng BICAM, pati ako personally, hindi ko alam kung saan nila hinugot ito. Parang pinupush tayo to the brink na naghahanap ng scapegoat. Nakakalungkot because at the end of the day, this will be at the expense of our workers. Ayon sa mga economic managers ng gobyerno, 200 pesos o 100 pesos man na wage increase ay magdudulot ng pagmahal ng mga bilihin. Anila, patataasin kasi ng dagdag sahod ang gastos sa produksyon. Mahihirapan lalo ang mga maliliit na negosyo na maaaring mauwi sa pagbabawas ng trabaho. Kaya ayon sa isang senador, mabivito ni Presidente yan. Definitely that will be vetoed. It looks bad on everyone. Senate has stood up and fought for these sectors. Unfortunately, our friends in the House have not been very accommodating. Pero posibleng di na umabot sa mesa ng Pangulo ang panukala kung hindi mahabol ang pagpasa sa panukalang batas hanggang magsara ang 19th Congress ngayong gabi. Pag nangyari yan, start from scratch ang panukalang batas sa 20th Congress. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, dalawang sama ng panahon ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang epekto niyan sa lagay ng panahon sa bansa, ihahatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, lalo lumakas ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility habang patuloy na pinalalakas ang habagat. At bukod dyan, may bagong low pressure area rin na nabuo malapit sa bansa. Isa na po ngayon tropical storm na may international name na Wutip yung bagyo na ating minomonitor. Huli po itong namataan ng Pag-asa sa layong 875 kilometers, kanluran po yan ng Northern Luzon. Sa ngayon, pa-west-northwest po ang pagkilos nito sa bilis na 30 kilometers per hour at malabo na po yung bumalik pa dito sa ating area of responsibility. Sa loob naman ng PAR, may nabuong bagong low pressure area na huli pong nakita, 600 kilometers silangan naman ng Baler Aurora. Ayon po sa Pag-asa, nasa medium o katamtaman po yung tsansa nito na maging bagyo. Patuloy nating tututukan kung magtutuloy-tuloy ang paglakas niyan sa mga susunod na araw. So mga kapuso, dalawang weather disturbances po yan na tila pinagitnaan itong Pilipinas. Bagyo dito sa kanluran at dito naman sa silangan merong isang low pressure area. Ayon po sa Pag-asa, parehong pinalalakas nitong bagyong Wutip sa labas po ng PAR at ganun din itong LPA na nasa loob naman po ng PAR, itong hanging habagat o yung southwest monsoon na magdadala pa rin ng mga pag-ulan bukas, Independence Day. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, may chance na pong ulanin ang ilang bahagi ng Central Luzon, ganun din ang Mimaropa at ilang lugar po dito sa may Bicol region, ganun din ilang bahagi po ng Northern Luzon. May mga kalat-kalat na pag-ulan na. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon at halos buong Luzon na po ang makakaranas sa mga pag-ulan. May mga matitinding pag-ulan po na posible pa rin magdulot ng mga pagbaha o kaya naman ay landslide dahil ito po nakikita niyo sa mapa, kulay orange at kulay pula, ibig sabihin heavy to intense. Sa heavy rainfall outlook naman po ng Pag-asa, kasama pa rin sa mga uulanin ang western sections po ng ating bansa. So ito po heavy to intense sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang dito naman sa Metro Manila, Pangasinan, Cavite, Batangas, Romblon, Palawan, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Antique, Negros Occidental, Guimaras at Northern Samar, mararanasan po yung moderate o katamtaman hanggang sa mga malalakas sa pag-ulan. Ang mga pag-ulan po pwedeng patigil-tigil pero pwede rin naman na halos tuloy-tuloy. Balik po tayo sa Metro Weather. Sa Metro Manila, may tsansa po ng ulan bukas ng umaga at posibleng maulit po yan sa hapon at ganun din pagsapit po ng gabi. Sa Visayas, umaga po bukas maaaring ulanin ilang bahagi po ng western portions at sa hapon naman may mga pag-ulan na rin. Dito po yan sa may eastern at pati na rin sa may Central Visayas. May mga malalakas sa ulan kaya maging alerto pa rin. Kung taga Mindanao naman po, umaga pa lang may mga kalat-kalat lang naman ng mga pag-ulan lalo na po dito sa may Sulu Archipelago. Pero mas malawakan na po yung mga pag-ulan sa hapon at meron din mga malalakas na buhos gaya po dito sa Caraga, Davao Region at ilang bahagi po ng Soc-Sargen. Pero pwede pong unti-unti itong mabawasan paglalim po ng gabi. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang taong state of calamity sa Eastern Visayas dahil po sa epekto ng gagawing pagsasaayos sa San Juanico Bridge.
Sa susunod na linggo na sisimula ng retrofitting pero ngayon pa lamang, hirap na ang ilang truck na hindi muna pinaparaan sa tulay. Nakatutok si Mariz Umali. Ang napakahabang pila ng mga truck na ito papasok sa Mandayahan Port sa Basay, Samar para makasakay sa Ro-Ro vessel ang sumalubong kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya sa Pantalan kanina. Karamihan daw sa kanila, 3 hanggang 4 na araw nang naghihintay ng masasakyang Ro-Ro. Malaking abala po ito, hindi lang po sa amin, pati yung mga produkto ng mga binatid ng mga galing Mindanao. Pati yung galing Tacloban papuntang Samar, inaabot din ng siyam-siyam bago makatawid. Mga 400 na truck pa doon sa kabila. Lulugay po sa biyahe. Dapat sa gabi may biyahe. Matapos makausap ang mga truck driver, tinignan din ng Pangulo ang kalagayan ng itinatayong landing area sa Pantalan na pwede raw paradahan ng dagdag na mga Ro-Ro vessel na magsasakay ng mas maraming mga truck. Siyempre, naririnig namin lahat ng mga problema na nangyari dito sa pagsara o sa paglimit ng traffic dito sa San Juanico Bridge. Itong rampang ito, dodoblehin natin, lalagay pa tayo doon ng isa pa para double, mga 500 trucks a day. Tapos mag-umpisa na tayo ng night navigation. Ang Mandayahan Port ang nagsisilbi ngayong alternatibong ruta para sa malalaking truck na hindi muna pinapayagang makadaan sa San Juanico Bridge matapos ipatupad ng DPWH ang partial closure habang nire-rehabilitate ang tulay kasunod ng pagkakadiskubre ng seryosong pinsala rito. Pero ito yung ilalim, kalawang na lahat. Ito, hindi namin akalain na ganito kasama. Sentro ng komersyo rito sa Eastern Visayas ang Tacloban kaya malaking dagok daw sa kanilang ekonomiya ang partial closure ng 53 taon ng San Juanico Bridge na yan na siya nagdurugtong sa Leyte at Samar. Kaya pangako ng mga kinauukulan, mamadaliin nila ang pagkukumpuni rito. Sa susunod na linggo na raw sisimula ng retrofitting sa tulay. It will be a gradual process, depends on the traffic. Yeah. But kaya in 1 year? Kaya, Mr. President. Oh, yeah. Habang isinasagawa ito, isinailalim ni Pangulong Bongbong Marcos sa 1 taong state of calamity ang Eastern Visayas na epektibo mula June 5. Bago nito ay nagtungo rin si Pangulong Marcos sa Siquijor, 6 na araw matapos maideklara ng Siquijor Provincial Government na under state of calamity ang buong probinsya dahil naman sa energy crisis. Nagsunod-sunod due to may mga request na ipamove muna yung mga maintenance, ganun, like election, mga piyesta. So nagsunod-sunod, 3 na yung nag-maintenance, tapos may nag-fail pa. Bilang agarang solusyon ayon sa Pangulo, isang generator ang ipinadala galing sa Palawan na pwedeng mag-supply ng 2 megawatts. Kaya inaasahan na mag-normalize na ang supply ng kuryente sa lalawigan sa katapusan ng linggong ito o sa susunod na linggo. Mula rito sa Tacloban, Leyte para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Naguguluhan naman ang prosekusyon ng Kamara sa utos ng Senado sabay git na labag sa konstitusyon ang pagbabalik pa sa kanila ng Articles of Impeachment. Kinwestiyon din nila ang utos ng Senado na humingi ng resolusyon mula sa 20th Congress na hindi pa nagsisimula ang termino. Nakatutok si Jonathan Andal. Hindi muna tatanggapin ng House Prosecution Panel ang ibabalik ng Senado na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I would defer receiving the articles of impeachment from the Senate, including whatever orders they will be transmitting to us. This is not disobedience, definitely. Ang gusto lang po natin mangyari is to seek guidance. Naguguluhan kasi ang House Prosecution Panel sa utos ng impeachment court. 2 ang gusto ng impeachment court mula sa Kamara. Una, maglabas ng certification na nagsasabing walang nilabag sa saligang batas ang kanilang impeachment complaint, lalo na ang 1-year bar rule. About the certification, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. We did not violate the 1-year prohibition rule. Pangalawa, linawin ng papasok na Kamara ng 20th Congress kung interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. It is impossible to be complied with because, first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa 11
na Kongreso pa lamang. Dahil dyan, tingin ng ilang House prosecutors, sinasadya ng Senado na i-delay ang impeachment proceedings. So if it's impossible to comply with such an order, how can we move forward? Kaya sinasabi namin na parang dapat it should be baliwala lang yung order na yun kasi it's impossible to do as of the time. Naguguluhan pa rin kami at hindi namin maintindihan kung bakit ibabalik po ito sa amin. Ano po ang gagawin namin? Sabi ng mga prosecutor, magpapadala sila ng motion sa Senado para sa clarification. Once the response has been received, then again we will decide po, no? Naniniwala naman si House Prosecutor Manila Representative Joel Chua na labag sa konstitusyon ng pagbalik ng Senado ng Articles of Impeachment sa Kamara. Kinwestiyon din niya ang mga senator judge na tila raw nag-aabogado para sa bise. Wala naman po sa mandato ng mga senador ang mag-file at magdesisyon sa ganitong klaseng mga motion. In fact, ito po ay gawain dapat ng defense. Parang lumalabas po dito sila na rin ang nag-aabogado sa ating Vice Presidente. Sina incoming Representatives Leila de Lima at Shel Jokno na inaasahang magiging miyembro rin ng prosekusyon, kinondena ang desisyon ng impeachment court. Harap-harapan na tayong niloloko. Kakaibang korte ito. Korte ng kababalaghan. Ang pagre-remand ng Senado ng Articles of Impeachment sa House of Representatives ay isang pag-aabandona ng ating saligang batas. Kaninang umaga, nagdaos ng prayer service sa Batasan Pambansa. Bit-bit ng prosekusyon at tila offering ang kopya ng Articles of Impeachment at binasbasan. Kanina nagpunta sa Kamara ang Senate Sergeant at Arms na si Roberto Ancan. Naghintay siya sa labas ng Office of the House Secretary General pero tumanggi siyang sabihin kung ano ang kanyang pakay. Sa ngayon, hindi raw muna pupunta ng Senado ang House Prosecution Panel. Wala rin daw direktiba sa kanila si Speaker Martin Romualdez tungkol sa utos ng Impeachment Court. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hindi tinanggap ng GMA Network ang alok na bayad sa utang ng Television and Production Exponents o TAPE Incorporated sa nangyaring mediation para sa kasong estafa laban sa TAPE. 37.9 million pesos ang sinisingil ng GMA Network sa mga may-ari ng TAPE Incorporated para sa airtime fees na hindi niremit ng TAPE sa GMA. Pero kulang ang handang ibayad ng TAPE sa ngayon dahil tapos na ang pagkakataon para magkasundo. Muling iraraffle ang kaso sa isa pang piskal na siyang magsasagawa ng preliminary investigation. Mga kapuso, humanda ng manginig sa lamig at takot dahil paparating na ang isa sa pinakamatitinding makakalaban ng mga bagong sangre. Handa na kaya siyang kaharapin ng new generation sangre na naging emosyonal sa kanilang pagsalang sa GMA Integrated News Interviews. Kung paanong binago ng Encantadia Chronicles Sangre ang kanilang mga buhay, ichichika ni Nelson Canlas. Mga sangre, esta secto. Nag-abisala sa GMA Integrated News Interviews ang 4 na bagong tagapangalaga ng Brillante sa inaabangang Encantadia Chronicles Sangre. Si Bianca Umali nagaganap bilang Tera, ang tagapangalaga ng Brillante ng Lupa. Si Faith Da Silva bilang Clamara, na ang kapangyarihan ay galing sa Brillante ng Apoy. Si Kelvin Miranda bilang Adamus, ang prinsipeng magiging alipin at nangangalaga sa Brillante ng Tubig. At si Angel Guardian, nagaganap bilang Dea, ang taga-Miniyave na may hawak ng Brillante ng Hangin. Fierce at walang inuurungan, pero kung gaano sila katapang sa serye, ipinakita nila ang kanilang vulnerable side sa aming interview. October 2023 ang unang interview ng 4 para i-announce ang kanilang partisipasyon sa mega series. Hindi raw nila inasahan kung gaano katindi ang kanilang kailangang ibigay para ma-meet ang demands ng kanilang karakter. Pero dahil sa Encantadia Chronicles Sangre, something shifted sa kanilang mga pagkatao. Tulad ni Kelvin na hindi na halos makilala ang sarili sa laki raw ng ipinagbago niya. Nung nag-dub kami ng ilang scenes na kailangan i-dub, grabe, narinig ko yung boses ko, iba.
Nakita ko yung the way ako kumilos, magbigay ng emosyon sa eksena. Sabi ko, hala, ibang-iba talaga. So parang nabataan ako sa sarili ko dun. Ang gusto kong sabihin sa kanya, maraming salamat dahil ipinagpatuloy mo yung paniniwala mo sa sarili mo. Kasi kung hindi, malamang wala ka sa kinuupuan o kinalalagyan mo ngayon. And salamat sa tiwala. Nagpapasalamat naman si Angel na hindi siya sumuko. Hindi raw kasi niya maipaliwanag dati kung bakit niya kailangan mag-artista. Pero dumating daw ang Running Man Philippines na naging paghahanda pala para gampanan niya ang itinuturing niyang pinakamalaking role na ginampanan niya. At sagot kung bakit siya inilagay sa industriya. Gaya ng sabi mo, you see na, we all mature. And nagpapasalamat ako kasi yun yung nabitbit ko from Encantadia. All the learnings, the wisdom, mas lalo kong minahal yung craft ko. Kasi even that time, hindi ko pa rin talaga alam kung anong ginagawa ko sa buhay ko. Kung bakit ako nandito. Hindi ko po talaga pinangarap ng sobra mag-artista. Ilang beses ko sinubukang umalis. Pero lagi akong hinihila pabalik. And ito, sobrang laking harang na neto. This is actually a sagot na to. Ito na yung sagot and hindi ko na kailangang mag-doubt. And kung may sasabihin ako sa sarili ko, 2 years ago, siguro na magtiwala ka sa sarili mo the way na nagtitiwala sa iyo yung mga tao. Isang pamilya na raw ang nabuo nila dahil sa serye. At para kay Faith, ito raw ang bumuo sa kanyang pagkatao. Tulad nila, may question mark din sa akin na bakit sa akin siya ibinigay? Such a big responsibility. Dahil natuto ako na to connect with other people. Why? Probably from baggages ng past. Na natatakot, lagi akong may fear na tatanggapin ba nila ako? Iba din pala yung tapang na ibinibigay ng pag-ask ng help from the people around you. And yung tulong na naibigay sa akin ng mga co-sangres ko, alam ko na hindi ko magagawa yung journey na to, hindi siya magiging dikit na dikit sa kanila if I didn't ask help from them. At from fearless to facing her fears, Bianca gained maturity dahil sa mga pinagdaanan niya sa serye. The growth that I have attained is that I embraced fear. This time I embraced fear, I faced it. And I think this is where I'm coming from right now. Mas maganda pala nang may konti kang fear. Opo, kuya eh. All my life, I did understand na marami akong kinakatakutan and that I had no choice but to be brave. Because I didn't have any fallback. I didn't have anyone to catch me when I fell. But then now, I understood the strength in that. I let myself fall. And then I brought myself back up. Pero strength for me, ang kaya kong harapin ng kahit na anong kinakatakutan ko. Dahil alam ko na yun ang lakas ko. Sa Lunes, mapapanood na natin ang Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Ara San Agustin. Miss Mel, Sir Emil. Salamat sa iyo, Ara. Thanks, Ara. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.